Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay unang araw ng buwan ng Hulyo. At sa ating pagsisimula ng buwan, napakagandang simulan natin ito. Nakasama natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikilahok natin sa banal na pagdiriwang ngayong oras na ito. Sa ating mga panalangin, ating kasamang ipagdadasal ang inyong mga intensyon, ang mga intensyon ng ating mga katikista na susuguin natin bilang mga misyonero na magtuturo sa mga bata ng tungkol sa pananampalataya, kung saan tayong lahat ay tinatawag. Kasama din nating ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga sumusubaybay sa ating live streaming, ganun din ang lahat ng mga nagpa-intensyon ngayong oras na ito sa ating banal na misa at ang lahat ng mga humingi ng ating panalangin. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawanin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinubkob ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inapuran ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak na hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ng Panginoon. Halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel,
Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako. Ngunit napakalayo na mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta, at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Zoar. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Zoar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya ay naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sarilit layunin. Pag-ibig mong walang maliw ay kasama at kaakbay. At ang iyong pagtatapat, ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang ang gawae kasamaan. Mga taong sa tuwinay, naghihintay na suhulan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko, ay matuwid ang gagawin. Kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib, panganib na ano paman. Sa hayag na pagsamba ko'y, pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Magsitayo po na. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog na tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Matigas ang ulo, pwede rin namang nakalimot sa bilin ng Panginoon. Ito ang pwede nating i-attribute sa asawa ni Lot, kung saan pinagbilinan ng Panginoon na huwag lilingon upang mailigtas sa anumang kapahamakan, bunga ng pagparusa ng Panginoon sa Sodom at Gomora. Kaya anong nangyari sa kanya? Naging asin or pilar or haligi. Ano kayang itsura ng haliging asin? Ano po? Hindi pa ako nakakakita ng haliging asin. Ano? Pero ito pong paglalarawan na ito o pagkukwentong ito ng unang pagbasa ay very symbolic sa buhay natin bilang mananampalataya. Tumutukoy ito sa maraming beses na tayo ay lumilingon sa ating nakaraan, lalo na yung mga kasalanan natin na nagdadala sa atin para manghina ang ating pananampalataya. Bakit kailangan nating palaging lumingon sa nakalipas? Para ano? Para balikan at muling gawin ang mga bagay na labag sa utos ng ating Panginoon? Kapag ganito tayo bilang mananampalataya at bilang mga binyagan, ibig sabihin kulang pa tayo ng pananampalataya na siyang hinihingi naman ng ikalawang pagbasa. Nakulang sa mga apostoles. Nakalimutan nila na kasama nila ang Panginoong Jesus, na siyang Panginoon ng lahat ng bagay. Maliit ang kanilang pananampalataya dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya, sa kakulangan ng kanilang tiwala or trust sa Panginoong Jesus na kayang patigilin at pahintuin ang anumang unos o bagyo, dahil ang lahat ng ito ay siya naman ang may likha bilang Panginoon. Ang lahat ng ito ay masasabi nating nasa kanyang ilalim dahil bahagi ito ng paglikha. At dito natin makikita kung gaano ang epekto ng kawalan ng pananampalataya o mahinang pananampalataya sa buhay natin bilang mga binyagan, bilang mga tagasunod. Pwedeng ang dahilan nito ay ang palagi nating paglingon sa ating mga kasalanan.
Pwedeng ang dahilan nito ay ang palagi nating pagbalik sa mga kasalanang sinasabi sa atin ng pananampalataya na atin ang iwan. Pwedeng ito ay kawalan ng tiwala sa Diyos na tumawag sa atin, na siyang nagpapahina sa ating pananampalataya. Sa pagsusugo natin ngayong araw na ito sa ating mga tagapagturo bilang katikista ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, ang habilin sa inyo ng inang simbahan ay huwag na kayong lilingon sa inyong mga kahinaan, sa inyong mga pagkukulang na pwedeng magpahina ng inyong pananampalataya. Sa inyong pagtuturo, huwag nyo nang papansinin at huwag nyo nang lilingunin ang mga maririnig ninyong komento laban sa inyong pagkatao na maaring manghina o magdulot ng panghihina sa inyong pananampalataya. Totoo man yun o hindi, lagi ninyong tatandaan na mas malaki ang habag, awa at pagmamahal ng Diyos sa inyong kahinaan. At pwedeng gamitin ng Diyos ang inyong kahinaan bilang lakas na siyang magpapaningning sa inyo bilang mga misyonero. Yan ay paanyaya sa inyo at sa ating lahat na huwag nang lilingunin ang mga trap na pwedeng maging daan ng ating pagkakasala. Matuto tayo sa kwento ng unang pagbasa. Dahil sa katigasan ng ulo, pwede ring nakalimot, nagkulang ang pananampalataya ng asawa ni Lot na siyang naging dahilan ng kanyang pagbabagong anyo. Pagbabagong anyo na hindi makatao. Pagbabagong anyo, bunga ng kakulangan ng pananampalataya na narinig din natin na nangyari sa mga apostoles. Hindi sila naging haliging asin, pero sila'y tinablan ng takot dahil nakalimutan nila o dahil sa kakulangan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ngayong umagang ito, huwag na nating lingunin ang mga okasyon o nakalipas na marahil ay nagpahina ng ating pananampalataya sa Panginoon. Mas maningning at mas matatag ang pagmamahal at awa ng Diyos sa ating mga kahinaan at sa ating mga kakulangan. Sa halip, naway maging inspirasyon natin ang lahat ng ito. At upang ating saligan o ating panghawakan ang biyaya ng Diyos na nag-uumapaw sa buhay natin bilang mga binyagan. Naway ito ang ating panghawakan. Naway ito ang ating mas bigyan ng tuon at pansin upang palakasin ang ating pananampalataya sa Panginoong laging naaawa, sa Panginoong laging nagmamahal, sa Panginoong nakahandang hanguin tayo sa lusak ng kasalanan araw-araw. Ngayon po ay isasagawa natin ang rito ng pagtanggap at pagsusugo ng mga katekista sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ang pagiging katekista ay isang pagtawag. Kaya ang haharap sa panawagang ito ay tinatawag ng simbahan sa ngalan ni Jesucristo na nagsabi, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo." Handa siyang sumagot sa tawag ng Panginoon, tulad ng ginawang pagsunod ng mga propeta. "Narito ako, Panginoon, suguin mo ako."
Ang pagnanais na ito ay tinatanggap ng simbahan. Ngayon po ay inaanyayahan natin ang paring lingkod sa mga katikista para sa pagtawag ng mga naghahangad na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoon sa pagiging katikista ng dambana. Minamahal naming Kura Paroko at Rektor, Father Oscar Andal, malugod ko pong inihaharap sa inyo ang 9 na volunteer catechist, 8 student at 1 adult, 2 volunteer catechist mula sa Family of the Immaculate Heart and of Saint Francis, 8 volunteer catechist mula sa Franciscan Sisters of the Immaculate, at 1 full-time catechist. Sa palagay mo ba, Father Ian, may sapat silang kaalaman sa mga aral ng ating Panginoon at sapat na kakayahan sa paghahatid ng mga iyon sa ating mga bata? Binigyan po namin sila ng pagsasanay at napatunayan namin na sila ay may sapat na kaalaman sa aral ng pananampalataya at kakayanan na maghatid nito sa mga bata. Ang mga kapatid nating isusugong katikista ay manatili nakatayo para ipahayag ang kanilang pagnanais na isagawa ng buong katapatan ang tungkulin ng isang katikista at ang kanyang malayang pasya ng pagsunod sa atas na gawain. Manatili po tayong nakaupo habang sinasaksihan ang bahaging ito. Alam ba ninyo kung bakit kayo naririto ngayon? Opo, nalalaman namin. Nakahanda ba kayong harapin at tanggapin ang anumang pagsubok na maaari ninyong tahakin sa buhay bilang mga tagapaglingkod ni Kristo? Opo, nakahanda po kami sa tulong at awa ng Panginoon. Tanggapin ninyo ang sagisag ng liwanag ni Kristong muling nabuhay bilang katibayang kayo'y sinusugo ng inang simbahan, ang patunay ng inyong pasyang tupdin ang tawag ng Panginoon at isabuhay ang nilalaman ng mabuting balita sa matapat ninyong pagtupad sa inyong tungkulin. Luluhod ang mga katikista para sa panalangin ng pagbabasbas. O Panginoong Diyos, Ikaw ang pinagmulan ng tamang karunungan at katalinuhan. Isugo mo ang iyong anak na si Jesucristo upang makiisa sa amin at ipahayag ang kanyang pananampalataya
pag-asa at pag-ibig sa lahat ng bansa. Basbasan mo at kalugdan ang mga kapatid naming ito na naghahandog ng kanilang mga sarili bilang mga katikista para sa iyong simbahan. Palakasin mo at patatagin sila sa tulong ng iyong mga handog na biyaya upang maipangaral nila sa pamagitan ng salita at mabuting halimbawa ang katotohanang nagmula sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, kasama mo at na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manatiling nakaluhod ang mga katekista para sa pagtatalaga ng sarili bilang mga katekista. Ama naming mapagmahal, nilikha ninyong kaming kalarawan at kawangis ninyo, ngunit hindi kami naging tapat. Nawalay kami sa inyo at sa iyong kaharian. Ang iyong wagas na pag-ibig ang nagkaloob sa amin ng kaligtasan sa pagkakatawang tao ni Jesucristo, ang mabuting balita. Sa binyag at kumpil, nakaisa kami sa kanyang bilang pari, hari at propeta. Naririto kami ngayon sa inyong harapan sa pamamagitan din niya at ng simbahan, nag-aalay at nagtatalaga ng sarili sa pag-aaral, pagtuturo at paglilingkod. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, kalakip nito ang aming pangako na magiging tapat at masigasig sa aming mga gampanin at panunungkulan sa pagsaksi sa aming sinasampalatayanan. Ipadala ninyo ang Espiritu Santo, ang gabay upang maipahayag namin ang buong katapatan at kadalisayan, ang buhay at misyon ni Jesucristo. Mahal na Ina, kalingain at kupkupin ninyo kami na maging laging bukas at handa ang buo naming pagkatao sa simbahan bilang mga lingkod ni Kristo. Santo Padre Pio, aming pintakasi, alalayan mo kami sa aming pagnanais na laging makadulog kay Kristo sa pamamagitan mo. Ama, ang lahat ng biyaya na aming hinihiling ay mangyayari nawa ayon sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagtataguyod ng poong may kapal at ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, tinatanggap namin ang mga kapatid nating ito upang maging katikista ng ating dambana at parokya. Bilang patunay ng inyong pagsang-ayon, hinihiling ko sa inyo na pasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Isasagawa po natin ang pag-aalay para sa may mga pang-alay na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong kinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa ulang, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung di po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangin ka, Sambahin ang ngalan mo. mapasamin Ang kaharian mo. sundin ang loob mo Dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang nagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipantulot sa kusot, iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at ko sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin na ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nang siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo o imahin dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularin lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayo at ibayo, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Inaanyayahan po kayo na tayo sumama sa pagdadasal ng ating panalangin sa umaga. Tayo po ngayon nasa 1 ng Hulyo, 13 Martes sa karaniwang panahon. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumampang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo pong lahat sa awit. Magalak sa bahayan, dahil sa pagpapala, sa liwanag na bigay, ang Diyos ang may awa. Mula sa kadiliman, may kapal ay nagwika, nagkaroon ng anyo, ang nooy walang-wala. Kung pagbabalikan lang ang iyong nakaraan, nang dati-rati lugmok, dulot ng kasalanan. Panginoon naawa, dumating din ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtas ay dumatay. Kadakilaan niya ay iyong isa puso. Ang Panginoong Diyos hindi sa iyo lalayo. Sa araw man o gabi, matapat na pangako. Ang Diyos ay laging Diyos, kahit mundo ay maglaho. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Panginoong ating Diyos. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng Panginoon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang Panginoon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga?
Makapangyarihang Diyos at Hari siya, Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Purihin ang inyong mga asal, ang Haring walang hanggan. Purihin ang Diyos na walang hanggan. Purihin ang Hari ng sanlibutan. Siya'y nagpaparusa na taglay at habag. Kung tayo may mailibing sa hukay masadlak, muling hinahango niya't binubuhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Kung buong puso kayong manunumbalik at magiging masunurin sa Kanya, At hindi na siya magkukubli sa inyo. Kung ngayoy aalalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos, at buong puso ninyong pasasalamatan siya, purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan, parangalan ang Haring walang hanggan. maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya. Lubos kong pararangalan ang Hari ng kalangitan. Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya. At doon sa Jerusalem, siya ay papurihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Purihin ang inyong mga asal, ang Haring walang hanggan. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ang Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng Panginoon, nalikha ang langit. Ang araw, ang buwat, talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot sa Panginoon ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ang buong nilikha. Ang buong daigdig sa Kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Magmula sa langit, Kanyang minamasdan ang lahat ng tao na Kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong pandigmay, di na kailangan, upang sa digmaay, kamtin ang tagumpay, di makapagliligtas, lakas nilang taglay. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay,
Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo ng aming makamit, O Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasali. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa taga-Roma. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Nagtitiwala ako sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Sa Kanya ako nakatatagpo ng kanlungan. Nagtitiwala ako sa Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Nagtitiwala ako sa Diyos. Tayo po'y magsitayo para sa papuring awit ni Zacarias. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, gaya ng ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, gaya ng ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo ang ating punong pari. Purihin natin siya ng may galak. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Haring makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng pakikiisa sa iyong banal na pagkapari sa binyag. Pag-alabi ng aming mga puso sa patuloy na mag-alay sa iyo ng papuri. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Tulungan kaming makasunod sa mga utos mo, upang mabuhay kami sa iyo, at ikaw sa amin, sa tulong ng Espiritu Santo. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Gawaran kami ng banal na karunungan, upang kami iyong gabayan. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, ika-14,
para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at reliyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambasang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, para din po sa tensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Sama-sama po nating dasalin ang dasal na itinuro ng ating Panginoon. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, dinggin mo ang aming pang-umagang panalangin. Igawad sa amin ang alab ng iyong pag-ibig at pakalatin ang mga panimdim ng aming puso. Pinanumbalik mo kami sa buhay ng iyong makalangit na pagmamahal. Ilayo mo kami sa mga pagnanasang mula sa kadiliman. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyo ng mga nakiisa sa ating panalangin pang umaga.